Hi everyone, welcome back to my channel, I'm Milby TV. Gumagawa nga po ako ng vlogs and tips tutorial tungkol sa iba't ibang uri na natural halamang gamot. Gumagawa din po ako ng tips tutorial tungkol sa iba't ibang uri na ng sakit, kagaya ng bawal kainin, bawal inumin, at bawal gawin habit sa araw-araw. Bago ko po umpisan ang tips tutorial ko, maraming salamat po sa all subscriber, all viewer. Thank you po, new subscriber, new viewer. Maraming salamat po sa inyong support. Sana po ipatuloy niyo supportahan yung channel ko para lalo pa po mag-growth. Marami po natin matulungan na may hirap natin mga bayan umasa sa mga libreng gamutan. Okay. Ang tips tutorial ko po ngayon, yung kapag kayo ay kulang sa dugo or low blood. Ito po ay mga pagkain na nakakataas ng dugo. Ang i-tips tutorial ko ngayon sa inyo, inumin, pagkain, tapos yung gagawin niya sa araw-araw, sa English habit, sa everyday. Yan. Tips number 1, kung ikaw ay low blood. Ang ibig sabihin, low blood, mababa ang dugo mo, kulang ka sa dugo sa Tagalog. Yan. Kumain po kayo ng talbos ng kamote. Alam niyo mga talbos ng kamote, mayroon na green, mayroon ng pula. Ang kukunin yung talbos ng kamote, yung pula. Yan po ay nakakataas ng dugo. Kung kayo ay low blood, kulang kayo sa dugo. Ang gagawin lang niyo sa talbos ng kamote, isapaw niyo sa sinaing, isapawin yung sinaing example, maluluto na or in-ina. Isapaw niyo yung talbos ng kamote na pula. Then, kapag nasapo mo, maluluto yan sa init ng kanin. Ngayon, ang gagawin niyo yung talbos ng kamote, pipiganin niyo ng kalamansi. Yan. Masarap po yan. Nakakataas po ng dugo yung talbos ng kamote, lalo kung pula. Next po na gagawin niyo sa talbos ng kamote, kung ayaw niyo sinapo sa sinain na pinggan ng kalamansi, kung mahilig kayo sa mga sinigang na isda, isapaw po o isama ninyo, i-mix ninyo sa pagsigang na isda ang talbos ng kamote na pula. Yan, isa po yan na pamamaraan na sinaunang gawain ng mga matatanda, mga ninuno natin, sinasapaw kasi pampataas ng dugo yung talbos ng kamote na pula. Kung hindi naman po kayo mahilig sa sinigang na isda, sa sinigang na karni, iligay niyo yung talbos ng kamote. Sa po niya nakakadagdag ng dugo. Kung mababa ang dugo ninyo, low blood kayo, yung talbos ng kamote na pula. Okay, yan po yung tips number 1. Tips number 2, kung ikaw ay low blood, tataas po yung dugo mo, yung kamyas, bulaklak ng kamyas, kumuha kayo ng bulaklak ng kamyas, lalo na sa mga tao na mga nasa bukid, or kilala yung kamyas. Kuha lang kayo ng katamtaman dami ng bulaklak ng kamyas. O pwede nyo timbangin, 1/4 na bulaklak ng kamyas o mababa sa 1/4. Hugasan ninyo mabuti sa running water. Then, pakuluin niyo sa tubig na 3 to 5 na glass of water. Then, pakuluin niyo sa init ng apoy or sa minuto, 3 to 5 minutes ninyo lagain yung bulaklak ng kamyas. Mabisa po yan na papataas ng dugo kasi mapapansin niyo yung bulaklak ng kamyas napakapula pag naluto po yan. Yan po yung tips number 2 para tumaas ang dugo ninyo kung low blood kayo o makulang kayo sa dugo. Tips number 3, isang nakakataas ng dugo kung kayo low blood, yung atay ng baboy. Atay ng baboy, nire-resita ng doktor yan kung ikaw ay low blood. Mga 1/4 ng atay ng baboy, lutuin mo na malasado or half cook. Yung presko process ng paggawa ng pagluto ng atay ng baboy, hugasan ng mabuti, dapat press, tapos lutuin ninyo yung hindi masyado luto. Epektibo na nakakataas po ng dugo yung atay ng baboy.
Yan po ay nire-resita din ng doktor kung kayo ay low blood, atay ng baboy. Yan po yung tips number 3. Tips number 4, isang nakakataas ng dugo. Kung ito ay low blood or kulang ka sa dugo, yung sapang. Sapang, yung kahoy na mabibili sa palengke, sabihin lang niyo sa palengke, pabili po ng sapang. Ilalaga po ang sapang 3 to 5 minutes. Lalagain mo yan, papupuluhin mo. 3 to 5 minutes, nalalagain mo, tapos tubigan mo ng 2 hanggang 4 na basong tubig. Then, kapag nagpakulo mo na sa 3 to 5 minutes, paglamig ng tubig, yung tubig ng pinaglagaan ng sapang ang inumin mo, napakabisa din po yan na pampataas ng dugo. Yan po yung tips number 4. Tips number 5, isang nakakataas ng dugo, yung pagligo ng umaga. Maniniwala kayo, matulog kayo ng 8 hours to 10 hours, tapos umaga, paggising nyo, mga alas 5 to hanggang alas 7, maligo kayo. Mapapansin niyo na ang dugo ninyo ay tataas, kumababa ang dugo ninyo ang pagliligo ng umaga. Lalo na kung hindi ka pagod, bagong gising ka, napaka-epektibo na nakakataas ng dugo yung pagliligo sa umaga. Yan po yung tips number 5. Tips number 6, isang nakakataas ng dugo, yung ikaw ay uminom ng beer, kumain ng balot. Yan, epektibo, nakakataas ng dugo ang pag-inom ng beer, balot. Yan po ay kapag kumain ka ng balot everyday, 1 to 3 na balot, mabilis pong tataas yung dugo ninyo kapag kumain kayo ng balot na fresh. Tips number 7, isa nakakataas nga ng dugo, beer. Kahit anong uri ng beer, basta umiinom kayo ng everyday ng beer, tataas agad yung dugo ninyo kung kayo ay low blood, high blood. Yung beer, kahit anong uri ng beer, nakakataas ang dugo yan. Kapag low blood ka o kulang ka sa dugo, yan po ay mabisa na nakakataas ng dugo yung beer, kahit anong uri nga ng beer. Yan yung tips number 7. Tips number 8, isa nakakataas ng dugo, yung mga bulalo. Yan, bulalo. Kapag kumain ka ng bulalo everyday at low blood ka, madaling tataas yung dugo mo, lalo na kung may mga lahok na mga fresh na gulay yan. Yung bulalo, isang nakakataas ng dugo kapag low blood ka nga. Yan yung tips number 8, pagkain ng mga bulalo. Okay? Tips number 9, isang nakakataas ng dugo, yung kumain ka ng mga seafoods. Anong mga seafoods na nakakataas ng dugo? Alimango, hipon, pusit, mga halaan o saang o mga kapios, mga talaba, sisi, yung mga laman dagat na nakukuha dyan, yung mga bagumon, mga tapalang, ano ba yung tapalang sa inyo? Tulya, karaykay, din yung mga kimpi, ano sa inyo yung kimpi, yung maliliit na alimango. Kimpi, alimango, bagumon, suso, and yung tuhol na nakukuha dyan sa dagat, sa nakakataas ng dugo yan kapag high blood ka. Yan po yung tips number 8. Tips number 9, isa nakakataas ng dugo, mga kinilaw. Kinilaw na hipon, kinilaw na isda, kinilaw na pusit, kinilaw na talaba, kinilaw na seaweeds, kinilaw na balatang, kinilaw na, anong tawag dito? Sea urchins. Ano ba yung sea urchins sa inyo? Sa amin nga na suwaki ang tawag sa sea urchins. Yan yung nakakataas ng dugo, yung mga kinilaw na yan. Kasama na dyan yung mga kilaw na, alam niyo yung silit o anit. Silit yung nakaganon siya na shell. Tapos, delikado yung kapag natapakan mo. Kasi pag manon yan, putol yung paa mo. Pag sobrang laki niya, pwedeng maputol yung paa mo. Yan, masarap yan. Kinikilaw yan, bigyan mo lang ng kalamansi. Ang sarap yan.
Yung mga kilawin na yan ay talagang the best na nakakataas ng dugo. Yan po yung tips number 9. Kung kayo ay mababa ang dugo, lubad kayo. Subukan ninyo yung mga sinabi ko na tataas talaga yung dugo ninyo. Kailangan po lang yan gagawin ninyo everyday. Paalala po ha, yung mga tao po na yung bawal yung beer, bawal po na uminom ng beer, huwag po kayong uminom. Yung mga tao po na bawal kumain ng balot, huwag po kayong kakain ng balot. Yung mga tao po na bawal kumain ng mga seafoods, huwag po kayo kakain ng seafoods kung allergy kayo. Yan po yung sa mga nasabi ko, kung bawal sa inyo, huwag kayo kumain. Pero kung hindi bawal, kumain kayo, uminom kayo ng beer, kumain kayo ng balot. Kasi palala lang po, kapag high blood kayo, huwag kayo kakain ng balot araw-araw. Huwag kayong inom ng beer araw-araw kapag high blood kayo. Huwag kayong kakain ng mga kinilaw araw-araw kapag high blood kayo. Ng isda, pusit, hipon, mga nasabi ko na kinilawin, isang lalo kang ma-high blood. Or mga talbos ng kamote, lalo kang ma-high blood kapag kumain ka yan. At yung mga karne, mga sinasabi ko na bulalo, huwag ka kakain na araw-araw kung high blood ka dahil tataas lalo yung dugo mo. Yan. Okay? Sana po nakatulong ako sa mga tao na mga high blood. Yung mababa, Sana po nakatulong ako sa mga tao na low blood. Lalo na yung mga nasa province na walang mga pampacheck up sa doktor. Kung napanood niyo yung video na ito, malaking tulong po ito sa inyo para maiwasan yung mga sakit or tumaas yung dugo ninyo kung kayo mga low blood. Okay? Sana bago lang po dito sa channel ko, paki-subscribe, paki-likes, paki-share ko sa mga friends and family kung mahilig kayo sa mga natural na pag-vlogs ng mga iba't ibang uri ng pagkain, inumin, at iba pa na ginagawa ko dito sa channel ko. Thank you for watching and TV. Bye-bye. Mabuhay ko kayo lahat.